Paalala ng OWA sa mga OFW. Dahil ayon sa OWA, sa mundo na puno ng pagbabago, ay isa lang ang sigurado: ang proteksyon ng pagiging isang aktibong miyembro ng OWA. Kaya sa mga expired na dyan ang kanilang OWA membership, huwag niyong kalimutang mag-renew. Para sa mga panahong hindi inaasahan, kagaya ng kaliwat kalang kaguluhan sa iba't ibang bansa, ay may makukuha kayo kapag aktibong miyembro kayo ng OWA. May 4 na paraan para makapag-renew kayo ng inyong OWA membership na sa ngayon ay 1,429.75 pesos na. Para yan sa 2 taong membership sa OWA. At kada 2 taon ay kailangan nyong mag-renew. Unang paraan para makapag-renew ng inyong OWA membership ay pwede sa mga polo office sa bansa kung saan kayo nagtatrabaho. Ipakita nyo lang inyong UEC exemption, valid visa at ang inyong passport. Kung hindi pa kayo verified, for example, nag-change employer kayo or may mga employment changes, ay kailangan nyo ng polo verified contract para ma-update at ma-renew ang inyong OWA membership sa polo. Pangalawang paraan ay pwede kayo mag-renew ng OWA membership sa kahit saang OWA office sa Pilipinas o kaya naman sa OWA representative desk na matatagpuan nyo sa loob ng NAIA Departure o kaya naman sa Clark International Airport. Ipakita nyo lang din ang inyong passport, UEC exemption at ang inyong valid visa para ma-renew ang inyong OWA membership. Pangatlong paraan sa pag-renew ng OWA membership lalo na sa mga OFW na hindi nakauwi sa Pilipinas. For example, sa mga OFW na nag-extend at walang oras na pumunta sa polo office. Pwede kayong pa-renew sa kamag-anak nyo sa Pilipinas. Paano? Ito ang gagawin nyo. Yung mga OFW natin na gustong magpabayad, yung mga walang panahon pumunta sa embassy para personal na magbabayad at gusto nilang i-renew ang kanilang OWA membership, ito lang po ang requirement. Simpleng-simple lang. Ipadala nyo rito sa Pilipinas ang inyong work permit, employment contract, first page ng inyong passport kasama yung picture nyo na mayroong signature, at saka authorization nyo na ipapabayad nyo ang inyong OWA membership nyo dito sa Pilipinas. Ganun lang po kasimple para makabayad na po ang inyong nearest of kin para ma-renew ang inyong OWA membership. Yes, tama-tama po yan, Ma'am Jane. At doon sa ating valid visa sa ating mga kontrata, pwede po ninyong ipadala yan through messenger. I-send nyo lang po sa mga messenger ng inyong mga kamag-anak dito at ipapaprint na lang po nila yan dito sa Pilipinas. Hindi nyo na po kailangan i-courier. Through messenger na lang po yan or email. Ayan. Ayan, nakikita nyo sa screen yung mga documents po na kailangan po ninyong i-provide pag nag-renew po kayo ng membership ng inyong kapamilyang OFW. Pwede nyo po itong i-screenshot para hindi nyo po makalimutan. Pang-4 na paraan para makapag-renew ng OWA membership. Lalo na kung wala kayong mapapakisuyuan or wala kayong oras na pumunta sa opisina ng OWA. Pwede kayong mag-renew gamit ang OWA app. At kahit nga nakahiga kayo at nagpapahinga, ay pwede kayo makapag-renew. Paano? Eto guys, meron akong video tutorial. Sa video na ito ay ituturo ko sa inyo kung paano magbayad or mag-renew ng inyong OWA membership gamit ang OWA app. Napakarami nga nagko-comment sa comment section na hindi daw nila ma-open ang kanilang OWA app kahit yung bagong app na ang na-download nila. Pero sa akin guys ay na-open ko naman. At eto nga, ituturo ko sa inyo kung paano mag-renew dito. So, itry nyo lang guys, i-open ulit ang inyong OWA app kapag hindi nyo pa rin na-open sa ngayon. Dahil marami rin nagre-reklamo tungkol dito na parehong sitwasyon. Meaning, nasa app ang problema, hindi sa account nyo. Pero sa ngayon ay ituturo ko muna sa inyo kung paano mag-renew ng OWA membership gamit ang OWA app. So, para makapag-renew na kayo ng inyong OWA membership gamit ang OWA app, ay kailangan nyo mag-login. At after nyo makapag-login, ay i-click nyo yung personal information sa baba. Then, i-click nyo yung upload your passport at latest contract. Ang sabi nga dito guys na latest contract daw ang kailangan i-upload. Pero tinry ko naman i-upload yung latest contract ko pero ayaw namang tanggapin.
ang tinanggap is yung OEC exemption ko na in-acquire ko sa aking PopsBam account. So after yung maklik yung upload passport and latest contract, ay lalabas ito. Uunahin nyo muna guys i-upload ang inyong passport photo. Pwede kayo dyan sa open camera kung hawak nyo mismo ang passport nyo. Pero kung hindi nyo naman hawak ang passport nyo at yung photo lang sa camera nyo ang i-upload nyo, click choose file. And after yung malagay ang passport nyo, click upload passport. At lalabas ito, upload successful. At dito na nga guys sa upload your most recent OEC or proof of employment. Sinubukan ko ang i-upload ang aking kontrata pero ayaw namang tanggapin. Pero nung in-upload ko yung screenshot ng aking OEC exemption na in-acquire ko sa aking PopsBam account, pag-click ko dyan sa upload and send request, ay ayan na guys ang lumabas. Renewal request sent. At maghihintay kayo guys ng email notification kung approved na. At ang nakalagay dito, renewal request on review. At hinayaan ko nga guys ng isang araw at after 1 day, nung tinignan ko ang aking email address, ay may email nga ang OWA. At ang sabi ay approved na yung request ko at pwede na ako makapag-renew gamit ang OWA mobile application. Then naglagin na ulit ako sa aking OWA app. At para makapag-renew na tayo ng ating OWA membership, ay i-click nyo yung personal information sa baba. At dito naman guys, ay i-click nyo yung renew membership here. At lalabas ito. Click accept. At may nakanote dito guys na after nyo makapag-renew ng inyong OWA membership gamit ang OWA app, ay magre-reflect lang ito after ng 3 working days. So maghihintay kayo guys ng 3 working days after nyo makapag-renew online. After nyo maklik ang accept, ay eto ang lalabas. I-scroll nyo lang at i-click nyo yung contract duration. At 24 months lang naman ang pagpipilian dyan dahil ang OWA membership natin mga OFW ay valid for 2 years. At i-click nyo yung job site at ilalagay nyo ang bansa kung saan kayo nagtatrabaho. And after that, click submit. At lalabas ito, transaction details. I-click nyo yung payment option. At piliin nyo guys ang GCash payment. And after that, i-scroll nyo, i-click nyo ang small box and click submit. So, ang babayaran natin sa ating OWA membership renewal ay 1,429.75 pesos. Naging 1,459.75 pesos lang dahil sa transaction fee. At after nyo maklik ang submit, ay lalabas ito. I-click nyo yung payment method. I-click nyo yung GCash and click proceed. Then lalabas ito, click OK. At ang sabi dito, please wait. We processing your request. And after that, ilalagay nyo na ngayon or maglalagin na kayo sa inyong GCash account. At ilalagay nyo na ngayon ang inyong GCash number. And after that, click next. Ang kagandahan dito guys is yung phone na gamit ko kahit hindi doon nakalagin ang GCash account ko, ay nakapag-renew pa rin ako ng OWA membership. Meaning guys, ay pwede gamitin ang GCash account ng ibang tao or ng kamag-anak nyo kung wala kayong GCash. So after nyo maklik yung next, ay nag-send daw sila sa inyo ng code. And after na matanggap nyo ang code at malagay nyo, click next. At lalabas ito. I-click nyo yung pay. At hintay nyo lang guys yung 9 seconds na redirecting to merchant. And after 9 seconds, ay eto na ang lalabas. Your transaction is successful. At may marireceive din kayong email at ganun din ang sabi. Your transaction is successful. At nakapagbayad ka na nga at nakapag-renew ka na ng iyong OWA membership online. And take note guys na 3 working days bago magre-reflect or mag-a-appear yung renewal or para maging active muli ang iyong OWA membership sa iyong OWA app. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel. Please click the notification bell para lagi ka updated sa mga coming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.